Nasa linya na kaagad si Ginoong Stephen Kua, ang Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Sa balita po na ano pa talaga, sila ho ba ay nagsabi na mag-uumento sa kanilang mga paninda o dehins pa? Naghang lang daw po yung ating alin. Pero nasa linya siya ngayon. Okay? Nasa linya ngayon si Ginoong Stephen Kua. Good morning, sir. Yes, good morning, Ted. Okay, kasama ko si Chacha. Alright, go Cha. Magandang umaga po, Sir Steven. Oo, unahin Yes. unahin na po Gigi Cha. natin ito, sir, kasi nagbigay po kayo ng babala ang grupo ninyo, ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, na dahil dito sa pagtaas ng presyo po ng krudo, susunod din yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Sigurado na po ba ito? At ano po yung unang tatamaan kung sakali man? Well, ang pricing is a management decision. So when you're asking kung sigurado, syempre, depende sa management ng retailer. No? So some will not. Pero ano po ang nakikita natin ng mga produkto na pinakaunang tatamaan dito kung sakali man? Well, syempre, yung mga nagtaas ng manufacturer. Kapag nagtaas ang manufacturer, for sure, magtataas ang retailer. Now, yung mga hindi nagtaas ng presyo ng manufacturer, no, maaari ding itaas ang presyo ng retailer dahil sa pagtaas ng cost of operation, no, because of salary increase, no, aside from gasoline and cost of electricity. Aside from, sabi nyo nga po, aside from salary, fuel price, kasama rin po dito yung pagtaas ng dolyar. Yes, kasi siyempre, pero yun naman manggagaling sa manufacturer na yun. Yung Mm-mm. pagtaas ng dolyar, siyempre, yung cost of raw materials nila. Pag Oo. nagtaas sila, magtataas din kami. Siyempre. Kasama dito, Sir Steven, ang basic goods, bigas, hindi po ba, karne? Yes, because fertilizer, no? Imported ang maraming fertilizer. Over-dependent tayo sa mga imported raw materials. So, fertilizer and all the other inputs, no, for planting and for manufacturing. No? Oo, So, yung because mga of fresh that, produce. malaki ang chance tataas ang presyo ng manufacturers. Nagbigay na po ng pahiwatig yung ilang manufacturers ng pagtaas ng presyo at kung sakali man, kailan po ito mararamdaman? Again, it's a management decision ng manufacturers, no? So, di namin masasagot yan. But most probably, there will be an increase. Yun po talaga yon. Yeah, expect an increase. No? I mean, it's not plausible to think na hindi magkaka-increase ng presyo ng bilihin. Sir Steven, hypothetical question, or actually kung hindi man sakali nangyari, kung hindi nagtaas ang presyo halimbawa ng krudo, pero nagtaas ang presyo ng salary ng Sweldo? ating workers, magtataas pa rin po talaga yung presyo nito mga goods natin? 100%. Pwede po ba natin i-explain yan sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon kung bakit, kung sakaling hindi nagtaas ang krudo at nagtaas ang presyo ng kanilang sweldo, bakit tataas po yung goods natin? Okay, extreme example, hindi nagtaas ang manufacturers. So, parehong presyo pagdating sa amin, parehong puhunan. Kaya lang, cost of operation namin. Let's say, you have, 100 stores. Sabihin na natin you have 10 stores, no? 10 outlets, 10 supermarkets, no? Ilan ang tauhan mo? Kung bawat tindahan, meron kang, let's say, 50 katao, halimbawa lang, na sinisweldohan. Di ba? Multiply that by 10, 500 katao. 500 katao per day, increase of 60 pesos, no? So, magkano na yun? Then you multiply that by a month, you think, kaya, on the day na magtataas ang sweldo ng isang tao, ng tauhan mo, magtataas ba by 9.5% ang sales mo? Hindi naman kailangan 9.5% ang increase ng sales mo. Magtataas ba ng 5% ang sales mo? No? Yun ang tanong. Kung hindi magtataas ng kahit 1% ang sales mo, pero nagtaas ang input mo, ang salaries mo by 9.5%, which is the increase that's about to happen, for sure, kailangan magtaas ka ng presyo. Otherwise, palugi ka. I'm saying palugi, mababawasan ang kikitahin mo. So at least, Expected income, yes. Expected mo. Kumbaga, Expected income. Kumbaga talagang walang epekto yung magiging wage hike kasi nga magkakaroon ng ripple effect dahil madadagdagan din po yung presyo ng bilihin natin. Same stand po kayo doon sa nakausap namin kahapon on employer side sa Sir Calixto Chiquiamco. Ang sinasabi po niya kasi imbis na taas sa presyo po para sa mga manggagawa sa kanilang sweldo, dapat daw po yung inflation ang kinokontrol ng gobyerno.
Again, 100% correct yun. Tama yun. Kasi nga, it's the economic conditions na which is bringing this about. Kaya ang nangyayari niyan, okay, tinaas ang sweldo. Parang, binasa mo yung lugar na may sunog, no? Pero kabilang side naman, nagkakasunog dahil na net effect, no? Consequence, merong tataasin ng presyo na ano. Now, we are not saying, itong mahirap sabihin eh, pag tinaas ba may 9.5%, lahat ba ng bilihin tataas ba ng 9.5%? Kapag tumaas ng pareho, di patas lang, wala nangyari, di ba? Pero paano kung mas mataas pa yung tinaas ng ibang produkto or ibang item or ibang service, no? Doon tayo talo, di ba? So, sinasabi nga ni Mr. Chikiam ko na tama nga na dapat kapag maayos ang economic conditions, no? Right now I'm in Malaysia, okay? Right this very moment. So, for a trade show. Pagkita mo dito, pataas ang presyo ng bilihin, no? Standard of living compared to us, pero mataas din ang kinikita ng tao at sweldo ng tao, di ba? So, hindi ko sinabing, yun pala eh, mataas din pala ang sweldo ng tao dito eh, tsaka kaya mataas ang cost of living eh. Dapat mas mabagal ang itaas ng cost of living versus magtaas ng, mas mabilis palang taas ng sweldo ng tao kaysa yung cost of living. So, dapat yung cost of living mababa. Pagkain, education, hospitalization, no? Dapat mababa yun. Kung mataas, wala rin. Di ba? Talo rin. No? Pampaganda lang, kumbaga. Pampaganda Oo. lang yung nangyayari ngayon. Oo. Ano rin, kumbaga, shortcut din yun. Oo. Band-aid Firefighting din ang solution. tawag siya. Oo. Mm. Sir, may binanggit kayo na nasa survival mode ngayon ng ilang mga negosyo. Gaano po ito kaseryoso? Is this even worse than pandemic situation? Yeah, for sure. I'm pretty sure a lot of people are the medium sized and small industry and small businesses. The big ones they can probably hack it, no? Pero yung mga maliliit, I'm sure they're thinking of why don't they just close it down? I mean, less pressure, less tension pa. Think of doing something else. In other words, of course, hindi naman uupo at wala nang kakainin. No? Pero ibig sabihin, oo, kasi it's a big headache. No? Sa mga galing, di ba? In other words, ang feeling ng private sector, pinasa yung pressure ng public sector because of what's happening, corruption and low business confidence, low consumer confidence, low investor confidence, no? Either local or foreign, no? Pinasa sa private sector yung kayo na, ito na yung bola. Oo, yung burden, kayo na mag-dribble ng bola. Shoot na kami ng shoot di ba? Kumbaga, how many balls do we have to keep on shooting, no? Just to be able to make to win the game, in other words, di ba? Sa supermarkets industry, meron na pong parang mga papano ba, kung di man magsasara, posibleng hindi mag-expand or magbabawas ng empleyado? Ganun po yung ibang nangyayari? Again, the answer is 100%. My members are asking me, Steve, paano na yan? Ano gagawin natin? Diba? Kung magtaas tayo, dahil kailangan patalo naman tayo sa competition. No? Kakainin na naman ng mga mas malalaking players who can, bargain with the manufacturers. No? Tayo, wala tayong bargaining power. Diba? Ano mangyayari? Diba? Sabi ko, siguro mangyayari. Mauna, pupunta yung mga tao, mga mamimili doon sa mga malalaking manufacturers. Then after once or twice of waiting for 1 hour just to get to the counter, no? Next time, they'll come back to us. No choice. Sir, ito ho bang pag-uumentong ito na gagawin po ng ilang pong supermarkets na ito mga maliliit? Kailangan ba ng permiso from DTI? Hindi. Hindi naman tayo state-controlled, hindi naman tayo communist country. So, you can increase as much. The problem is if we keep on increasing naman, wala mamimili sa'yo. Competition, di ba, will keep us in check. Oo, di ba? So, hindi mo pwedeng, sige, taas natin by 20%. 9.5% ng mga salaries. Taas natin by 20% para hindi tayo taas ng taas. Pag sumobrang taas naman ang bilihin mo, you price yourself out of the market and you're also gonna have to close down. Yung pong binabanggit lagi ng DTI na mayroong mga basic commodities na may SRP, no? Pinapangalandakan ng DTI ngayon, hindi naman tumaas ang presyo ng tinapay, ng noodles, yan, yung pong mga may mga SRP. Kapag po ganun ang produkto, sa inyo po sa mga supermarkets, paano din po yung inyo pong pagpapatong ng presyo na hindi masabi naman na, ito yung SRP, ba't lumalampas kayo?
Ang SRP is a tool, okay? It is a Mhm. way Mhm. of asking retailers and manufacturers, no, to cooperate, Mm, no? mm, Na huwag mm. masyadong magtaas, oo. Pero kapag ganung mangyari na di na namin makontrol ang cost of operation at Mm. magtaas kami at hulihin, halimbawa lang, Mm. ng DTI ang mga Mm. retailers na Mm. masyadong mataas, I don't think magagawa ng DTI ang trabaho nila, di ba? Which, again, is hindi naman sinadyang pahirapan ang trabaho ng DTI, Mhm. but survival mode because you have to Mm. survive, di ba? Mm, You have mm. to feed your children and the children of your employees, remember, di ba? Aha. Hindi lang naman yung children nung owner. Opo. Ano ho ba ang klasifikasyon mostly po sa inyong mga miyembro, Sir Steven? Kayo ho ba ay medium industry? Kasi di ba may sinasabi ang DOLE na yung sa mga small at medium industries makakapag-avail na sinasabi pong exemption sa wage increase. I think the exemption is only for, hindi ako nagkakamali, for Mm. 20 people and below. If you hire 20 people and below. Mhm. So that's really small. Oo. So karamihan nasa medium-sized industry. Again, do not tax the middle income people. Kasi those are the people Mm. working very Mm. hard for the Mm. economy. Di Mm. ba? Mm. Mm. Hoping to become big someday. Mm. Oo. They're Mm. the ones, now, tinax mo sila, those who are big can hack it, kaya nila. Mm. Those who are small will probably close down. Those in the middle, sila yung talagang, they're the ones working for the economy. When I say working for the economy, sila yung majority Oo. na Opo. negosyo at Oo. nagpapaikot ng ating ekonomiya, lalo na consumer-driven economy tayo Opo. dahil Mm. at the mercy tayo of imported goods and raw Mm. materials. Paano pa po yung yung effect sa inyo pong kita ng mga senior citizens discount at saka yung ilan pa pong mga may benepisyo ng diskwento po sa mga pangunahing bilihin? I have nothing against senior citizens. I'm a senior citizen myself, sir. Pareho tayo. Oo. Oo. Yes. Kaya lang, yun Mm. na nga, ang net effect niyan is pogi. Pogi sa gobyerno talaga, no? And of course, happy ang senior citizens, no? Ang Mm. maraming benefits, no? Mm. Kaya lang, it's hurting the economy because yun ang example, gamot, no? Since ang mga namimili talagang ginagamit, ang ina-abuse, quote-unquote, ng maraming mamimili Mm. using senior citizens card kahit di kanila, kahit Mm. pabili daw, Mm. reklamo sa because of that, taas ko lang lahat ng presyo ng gamot. So, Mm. taxing, burdening those na hindi pa senior citizen, di ba? Para, okay na ako. Lahat, senior ka man o hindi, kaya ko. Sagot ko, di ba? Opo, Sagot opo. ng botika. Yes. Opo. Sabi. Opo. Yung pong binabanggit nyo na dito ho malamang ay mahihirapan na po itong mga maliliit na mga supermarkets na miyembro po ninyo. Gawin lang natin tong practical example. Ang Pure Gold, sabi nga ninyo, ito ho yung kalaban ng mga maliliit di po ba? Kasi malakihan sila. Yes. Ano ho ba ang factors nila sa factors po ninyo kung bakit kayo hindi pwede makapag-compete dito po sa mga ganito pong uri ng chain ng mga malalaking supermarkets at malalaki ang puhunan? Okay, ang retail industry in particular is what you call the volume industry. Kung wala kang volume, you cannot even cover your cost, no? Diba? Kuryente, tao, upa, at iba pang taxes, local taxes, and then national taxes, no? So, ang daming kailangan bayaran. Ang tinis mo ng tao, salaries lang Of course not. Ang daming kailangan bayaran ibang bagay, no? And ang daming regulations, no? Hindi lang naman taxes, no? Mga kailangan sundan para sa patakaran ng mga local government, LGUs, no? Oo. So, yun, kapag walang volume ang isang chain, no, isang kumpanya, dahil iilan lang tindahan niya, 10 lang. First, the three major players have around 400 stores, no? 400 outlets. Wala kaming clout. That happens in all industries, di lang naman sa ng retail industry, no? So kung wala kang clout, wala kang bargaining power. Wala kang bargaining power versus your manufacturers. Wala. Maliit ang margins na binibigay sa amin. Kinakain ng cost ang aming operation. And yun, we end up losing, no? Sila, sa laki nila, kahit maliit lang patong nila, kahit 4%, 5% over a very big, figure of sales, no? Mabubuhay, kayang buhay yung Kasi cost of operations mo.
Oo, kasi nga volume pinag-uusapan dito, dami no, dami ho ng kanila pong benta at maaari din pong ituring dito po Sir Steven yung pong cost of money ng tulad ninyo. Yes. Itong mga malalaki, mas maluwag yung pinagkukunan nila ng produkto doon sa pagbabayad, 'di ba, ng kanila pong mga juice, right? Kasi You're right. okay, go ahead. Longer terms, no? Yung kahit yung pera nila, mas mahaba, no? Mahaba PC nila, kumbaga. Yes. Opo. O sige, so ito ho, huling punto na lang po dito sa impeachment trial na ito. Anong effect sa inyo nito na ang tagal pa ho bago matapos? Well, it's kumbaga taking everybody's time and attention, no? Of ano, we should be focusing more on economy, di ba? I always say, ito lang simple example. Ang diary natin, first page, always politics in, you know, what's happening sa impeachment, so on so forth, right? Yung flood control, nawala ka sa attention ng tao dahil napunta na sa impeachment, di ba? In other countries, the first page is economy. Sinong investor ang pumasok ngayon? Gaano kalaking tinaas ng itong bagong investor or bagong yung foreign. Yun ang first page. Last page yung politics sa kanila eh. Tayo, first page ang politics. Last page ang economy. Diba? Kung halos di mo mahanap kung ano nangyayari sa loob lang. Yun. That's a very simple example of, you know, focus because negative news sales and sometimes nawawala yung focus, nawawala yung ating sense of priorities. Yes. Sige po, salamat na marami Sir Steven at muli kami makikibalita po sa inyo sa hanay po ng ating mga sa hanay po ng mga nagbebenta po para sa mga retail naman na mga sari-sari store at mga gamit po at konsumo sa mga bawat bahay tahanan sa Pilipinas. Salamat po Sir Steven. Thank you for having me, Ted. Thank you. DJ Chat. Thank you. Thank you. Steven Kua po, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.